Nagtinda nga kami ngayong araw at ito yung mga tirang isda namin. Medyo matumal nga ngayong araw. Nagising na ako ng 4:25 AM at eto may mga isda na nga dito sa harap namin. Tapos yung gulay nga pala, hindi sila namili ng gulay. Kaya namili muna nga ako ng mga isda ko. At eto nga mga sir, yung mga isda ko sobrang fresh nga. May galunggong, bangus, tulingan, bisugo at hasa-hasa nga. Pagkatapos ko nga mamili ng mga isda at pinapili ko na rin si Frank ng gulay. Konti nga lang pinamili ni Frank dahil paubos nga lang sila ngayon. Kaya sobrang konti talaga ng gulay ko ngayong araw. Napili ko na si Frank ng sitaw at talong. Yung ampalaya medyo hinog na kaya hindi ko na siya pinakuha. Tapos naman yung mga ricado pinakuha ko na kay Frank at para makaalis na kami ng maaga at para hindi na kami malate. Medyo tanghali na nga rin kasi sa mga time na yan. Kaya sabi ko nga kay Frank ay bilisan niya na kumuha ng gulay. Pagkatapos nga kumuha ni Frank ng gulay at ricado at inayos ko na rin yung mga isda. Medyo marami nga yung mga isda ko ngayon at sana nga maubos yan. Pero kung di naman maubos ay ayos lang. Nababalik naman namin yung isda doon sa pinagkukunan namin. Nakakantalo dito sa pagnegosyo ng ganito. Sipag at pagod nga lang yung punan mo dito ay okay na. Medyo marami nga yung kinuha ko ng galunggong at hasa-hasa kasi sobrang sariwa talaga. Tapos yung bangus at tulingan ay grabe sobrang sariwa din. Yung tulingan nga ay matigas pa. Medyo may pagkamahalan nga yung isda ko ngayon pero sana maubos to ngayon. Pagkatapos ko nga magayos ng isda at sinunod ko naman yung mga gulay ko. Yan nga mga sir and ma'am, konti nga lang talaga yung gulay ko na dala. Pero ayos lang yan, at least may konting dala pa rin tayo ng gulay. Pangit din kasi pag wala tayong gulay at ricado, maghahanap talaga yung masuki natin. At pagkatapos ko nga dito ay mag-aalmusal muna kami bago kami umalis. Kailangan din kasi may laman yung tiyan natin para malakas tayo sa pagtutulak ng kariton. Medyo maaraw na nga yung pag-alis namin at sana nga makauwi kami ng maaga at ubos yung paninda namin. Ilang taon na nga rin pala ako dito sa pagnenegosyo ko. Sana nga matagdagan pa tong negosyo ko. At eto nga, nandito na kami sa subdivision. Pagkatapos nga namin dito, may buwan naman agad kami. May buwan naman agad kami ng 1K mahigit. Eto nga lang na videoan ko kasi sobrang dami bumili kanina ng customer. Kumuha nga pala si Suki ng galunggong at pinalinis sa amin. At dito naman si Suki ay kumuha ng isang buong manok. Pinachap-chap na nga rin kay Frank para hindi na nga daw sila mag-chap-chap. Kumuha nga rin pala si Suki ng mga gulay. At syempre kumuha rin si Suki ng isang bangus. Pinalinisan na rin pala sa amin. Ganda talaga ng isda namin ngayon at yung bangus nga dagupan na dagupan talaga siya. At sariwang-sariwa talaga yung bangus namin ngayong araw guys. Ang nakuha nga ni Suki dito ay magpa 500 din. Yan nga kinukuha ng mga suki ko kapag hindi ako nakapagtinda ng isang araw. Kahapon kasi hindi ako nakapagtinda dahil nga walang isda. Yung mga isda nga lang sa kinukuhanan ko ay mga tira lang nila. Pagkatapos ko nga ay susuklian ko na dito si Suki. Medyo marami-rami na rin benta namin sa oras na yan. Dito nga inubos na yung manok namin at kumuha rin ng bisugo. Yung binabayad pala ng Suki namin dyan ay GCash. Sanay na rin ako kasi lagi naman talaga binabayad ni Suki dyan ay GCash. Lang naman sa akin para may laman yung GCash ko. Naka 300 mahigit nga rin ang kuha ni Suki dyan. May kumuha pa nga sa amin ng galunggong, tulingan at baboy. Naka 300 nga rin si Suki dyan. Napchap ko na nga rin pala yung baboy at nilinisan ko na rin yung tulingan. At syempre pinalinis na nga rin sa amin yung tulingan at pati nga yung galunggong. Hinati ko nga lang sa dalawa yung tulingan kasi ayun nga yung sabi ni ate. Sobrang sariwa at ganda nga talaga yung tulingan namin ngayon. At isang follower nga natin sa Facebook na si ate ay kumuha rin ng galunggong. Ang sariwa nga rin ng galunggong natin ngayon mga sir. Medyo maliliit nga lang yung galunggong ko pero sariwa naman. Matanim nga rin si ate dyan ng talong, sili at iba pa. Nalinis ko nga kay Frank at ako naman yung taga-video. Labas na nga sana kami sa subdivision na to at may bumili sa amin. Bisugo nga at hasa-hasa. Pinalinisan na nga rin sa amin para hindi na daw si ate maglilinis. Kapag kwentuhan nga pala kami kay ate kasi sobrang sipag daw namin at mag-aral daw kami ng mabuti. At may humabol nga sa amin bawang at kalamansi, tigwa 1/4 nga lang daw. Palabas na kami dito at papunta na kami dun sa pangalawang subdivision. Andito na nga pala kami sa pangalawang subdivision ay magbumili sa amin. Bili nga sa amin ng galunggong at gulay. Konti nga lang kinuha ng Suki namin ngayon. At si tatay nga binalikan na namin at andyan na nga kami sa drawing niya. Grabe, ganawa talaga ni tatay yung sinabi namin na ilalagay kami dun sa drawing niya. Ayun guys, so may nagkakariton na oh. Baka kami yan. At syempre, kumuha nga pala si tatay ng tulingan, isa't kalate at isang pirasong bangus. Gustuhan nga ni tatay yung tulingan kasi mura na at sariwa pa. Pinalinis na nga rin sa amin yung isda na binili niya. Grabe, sobrang bait nga talaga ni tatay at isang follower din natin siya sa Facebook. Ang trabaho nga lang ni tatay sa ngayon ay mag-painting. Ayan, nakatambay nga lang dyan siya sa bahay. Ang galing no, nasa bahay nga lang si tatay pero kumikita pa rin siya. Tagal ko na nga rin palang suki si tatay since na unang tinda ko pa dito. At kumuha nga pala siya ngayon ng 300 mahigit. At kumuha rin siya ng gulay. At natutuwa nga ako kay Frankie dahil marunong siya maglinis ng isda.
At yung bangus nga na binili ni tatay ay pinahiwa na rin kay Frank. Yung isa nga pandaing tapos yung isa pang sinigang. At sabi nga ni tatay ay mag-isa nga lang siya sa bahay at konti nga lang binibili niya sa amin at kinokontrol nga lang niya. Bibili nga sana si tatay ng manok pero nga wala na kaming manok at ito nga isda niya sobrang dami. At pagkatapos nga namin kay tatay ay palabas na rin nga kami ng subdivision. Bumili nga yung dalawang suki namin dito, ang galunggong at bisugo at pinalinisan na rin kay Frank. At pagkatapos nga namin dito ay dumiretso na kami sa pangatlong subdivision. Pagpasok nga namin dito ay may bumili sa amin ng hasa-hasa, yung suki nga namin. At pagtapos nga yung suki namin ay bumili ng isang bangus, pinalinisan na rin kay Frank. Tapos nga ay kinuha na rin ni ate lahat yung baboy. 1 kilo nga rin mahigit yun at ang inabot nga ng kinuha ni ate ay magpa 500 nga. Ang sabi nga ni ate ay buti nga daw ay dumaan kami kasi inaantay nga daw kami. Ganito talaga yung masuki natin guys, kaya dapat alagaan namin to. At palabas na nga kami dito sa pangatlong subdivision at may bumili sa amin na suki namin. Tapos ang nakakalungkot nga guys ay medyo marami pa yung isda namin. Pero ayos lang yan, bawi na lang tayo next time. Ganyan talaga dito sa pagnenegosyo, minsan talo, minsan panalo. At pag sumuko ka naman dito ay walang mangyayari sa'yo. Ganun talaga ang pagnenegosyo. At dito nga palabas na kami ng subdivision at pagkatapos nga namin dito ay kakain muna kami bago umuwi. At yung time nga yan ay nakauwi na kami at nasauli na namin yung gulay at isda. At sabi ko nga kay Frank ay linisan na natin yung kariton ngayon para hindi na siya langawin. So ayun nga lang yung mga nangyari ngayong araw guys. At syempre shoutout nga pala natin yung mga star sender natin, yung mga sharers natin at yung mga supporters natin. I-welcome naman natin yung mga bagong followers natin. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa kanila dahil pa konti-konti ay dumadami yung followers natin. Ayun nga lang guys, maraming salamat and God bless to all.